huwag nating hahayaang nakawin ng demonyo ang kaligayahan natin. Hindi pumupunta ang diablo sa buhay natin nang hindi alam ang gagawin. He comes to us with a certain purpose. Bagamat meron tayong mga sources ng kaligayahan, dapat ang ultimate source natin ay ang Panginoon lang. Let me start by saying, iba tayo kapag tayo ay masaya. Yung bang fire up ka, ganado ka sa buhay, buhay na buhay ang dugo mo kapag masaya ka. So much so na kahit ano ang ibigay sa iyong trabaho, kahit gaano ka-challenging, kahit gaano kadami, kahit gaano kahirap o kabigat, bring it on. Basta masaya ka, malakas ka. On the other hand, kapag malungkot naman tayo, kahit wala pa tayong ginagawa, di ba? Nakakatamad. Napakatamlay na natin. Ayaw na nating gumawa. Diba? Kaya hindi ka labisang sabihin, our joy, our happiness is our strength. Kaya po, kapag ako halimbawa ay dumadalaw sa isang tao na may sakit, ang lagi kong isa sa mga sinasabi ay, pagandahin niyo po yung disposisyon ninyo. Maging positibo po ang pananaw ninyo. Kasi po kapag nalungkot kayo, kapag nag-focus kayong masyado sa problema ninyo, sa mga pangit na nangyayari sa buhay ninyo, nako, mas tataas po ang sugar level ninyo. Yung dugo ninyo, nako, mag-shoot up po yan. Mas mag-malfunction ang kidney ninyo. Mas hihina ang baga ninyo. Mas magkakasakit kayo sa puso. Mas hindi nyo po makikita yung mga biyayang pinagkakalob sa inyo ng Panginoon sa gitna ng inyong mga problema. Mas manghihina kayo. Mas magkakasakit kayo. Mas mamamatay kayo. And worse, magiging hopeless kayo. Magiging joyless kayo. Magiging godless kayo. Sasabihin nyo later on sa Panginoon, ayoko na sa'yo. Galit ako sa'yo. At yun ang gusto ng diablo. Kaya, ang lesson, huwag nating hahayaang nakawin ng demonyo ang kaligayahan natin. John 10 verse 10, ang sasabihin doon, the devil, the thief, comes to steal. Tandaan po natin yun, na hindi pumupunta ang diablo sa buhay natin nang hindi alam ang gagawin. He comes to us with a certain purpose. Hindi yung pupunta siya sa buhay natin. Teka. Ano bang gagawin ko kay Father Fidel? Teka, nakalimutan ko. Bossing, Satanas, ano bang gagawin ko sa kanya? Hindi. Alam ng demonyo kung ano ang gagawin niya sa'yo. At isa sa mga gusto niyang gawin ay ang nakawin. Ang mahalaga sa buhay natin. Ang maging focus natin ngayon, nakawin ang kaligayahan natin. Di po ba kapag meron tayong kalaban, pag-aaralan mo yan. Pag-aaralan mo kung ano ang kalakasan yan. At kaugnay niyan, pag-aralan mo kung saan humuhugot ng lakas yan. Yun ang iyong pagtutunan para manghina siya at para matalo mo siya. Ganon din ang diablo sa buhay natin. I-identify niya kung nanakawin niya ang kaligayahan natin, i-identify niya ang source ng kaligayahan natin. Kaya, ang sabi nga sa Biblia, do not give the devil a chance to work on you. Huwag mong hayaang nakawin ng demonyo ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Halimbawa, ang kaligayahan mo o ang source ng kaligayahan mo. Simpleng halimbawa. Mayari, sa Facebook may nang babash sa iyo. Nako, nanakawin ito ang kaligayahan. Gumagamit ang demonyo ng mga tao na mangbash sa iyo, na mamula sa iyo, sasabihin ng mga bagay, lalong-lalo ng mga hindi ito, huwag mong pansinin. Pag pinansin mo, ikasisiya ng mga yan ang biyong pagpansin. Kaya nga sa'yo nagpapapansin. Huwag mong pansinin yan, malilito yan. Confuse them with your silence. May naninira sa'yo, tahasan. May mga nababalitaan ka. Sige, for once, pangalawang beses siguro hanggang patlo. Bibigyan kita ng pang-tatlong beses. Sige, ipagtanggol mo yung sarili mo. Pero pagkatapos nun, hayaan mo na. Huwag mo nang ubusin ang iyong enerhiya. Hayaan mo sila. Father, sinisirahan ako. Tama, sa paninira nila po pwede kang masira sa iba. Pero emphasize that word, iba.
masisira ka lang sa iba. Sa ibang tao na mababaw ang pagkakilala sa iyo. Sa ibang tao na hindi totoo ang pakikisama at pagmamahal sa iyo. Sa ibang tao na matutuwa pa nga, hindi ka ipagtatanggol sa mga nininira sa iyo. Ipagkakasiya pa nga ang paninirang ginagawa sa iyo. Pero yung mga taong malalim ang pagkakilala sa iyo, yung mga taong mahal kang totoo, nako, iisnabin lang yung mga taong naninira sa iyo. Ayaw mo ba nun? Pwedeng mabawasan ang mga pinakikisamahan mo, pwedeng mabawasan mga friends mo, pero matitira naman yung mga taong tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo. Ay, kayo may sakit ka, namatayan ka, nasunugan ka, pero may buhay ka pa. At habang may buhay, may pag-asa. Kanino ba galing yung buhay mo kundi sa Kanya? Ibibigay ba niyang patuloy ang buhay na yan kung wala na siyang magandang plano pa sa buhay mo? Ha? At gaya ng sabi ko minsan, habang may buhay, may pag-asa. Wag lang yung buhay, kundi yung pag-asa. Ang sabi ko, hindi lamang galing sa atin yung pag-asa. Kasi kung galing lamang sa atin ang pag-asa, ito yung magiging mere positive thinking lang. At ang mere positive thinking, mawawala yan. Pero yung pag-asang mayroong pinaguhugutan, mahal ako ng Panginoon, hindi niya ako pababayaan, hindi lamang galing sa iyo yan. Hindi mind conditioning lamang yan, kundi nasa Kanya yan. Pinaahasa ka pa niya, binibigyan Kanya ng pag-asa sapagkat meron pang mga mangyayari sa iyong maganda. Yun ang panghawakan mo. Tandaan natin na ang demonyo, katulad ng sabi ko kahapon, ay sinungaling. Magsisinungaling siya parang hindi niyo paniwalaan itong pinag-uusapan natin. Halimbawa, dun sa example ko, ang sasabihin niya sa iyo, i-bash mo rin yung mga bashers mo to get even, para mapahiya din sila. Kahit anong gawin mo, hindi sila mapapahiya kasi wala na silang hiya. Sanay sila ng ganyan. Huwag mo na lang pansinin. Siraan mo rin yung mga naninira sa iyo. Hindi mo na kinakailangan gawin yon. Masisira lang din ang araw mo, magkakasaya ka lang ng panahon at enerhiya mo sapagkat sira na sila. Hurt people, damaged people. Yung mga sirang tao, naninira ng tao. Kaya, wag mo na silang siraan pa kasi siraan na nga sila. Don't stoop down to their level. Ay, anong sabi ni Father Fidel? May maganda pang mangyayari sa'yo sa kabila ng sakit mo, sa kabila ng iniwan ka ng asawa mo, sa kabila ng nanakawan ka, sa kabila ng nasunugan ka, sa kabila ng malala ng sakit mo. Sabi niya yon? Anong mangyayari? Kung gayon, ano yung mangyayari pang maganda sa'yo? Sinabi ba ni Father Fidel yon? Hindi. Ikaw ba nalalaman mo kung ano pa yung magandang mangyayari sa'yo? Hindi. Ang sagutin mo sa demonyo ay ito, hindi naman kasi si Father Fidel ang nakakaalam nun. Hindi din naman ako kung ang nakakaalam nun. Kasi ang nakikita namin ni Father Fidel, itong natural level, ang nakikita ng Panginoon, spiritual level. Siya ang may magandang plano. Kaya bahala siya sa planong ito basta magtitiwala ako. Mga kapatid, hindi naman tayo nanakawan kung bantay sarado ang ating yaman. Yung mga bagay na sources ng kaligayahan mo, kung pangangalagaan mo yan at hindi mo isusuko sa demonyo yan, kung hindi ka gagawa ng kasalanan o kabuktutan, kung hindi ka makikinig sa iyong kalooban, sa demonyo nagsasabi sa iyo na wala nang mangyayari maganda sa buhay mo, kung isi-safeguard mo ang pinaguhugutan ng mga kaligayahan mo, ay hindi naman makapoporma sa atin ang diablo. Tandaan natin kung ang Panginoon nga, ginagalang niya ang ating kalayaan. Kapag ayaw natin, may nagagawa ba ang Panginoon? Wala. Kahit meron talaga. Kasi ang kanyang paggalang sa ating kalayaan ay gano'n na lang. Isipin po ninyo, kung ang Panginoon, iginagalang niya ang ating kalayaan, ang demonyo, kayang-kaya niyang kunin ang ating kalayaan, anuman oras niya maibigan, hindi gano'n yun. Unless, isusuko natin ang kalayaan na yun. Doon lamang magtatagumpay ang demonyo sa atin. Kapag naging very weak ang willpower natin to defy him, to deter him. Sana mga kapatid, iyon ang pagnilaya natin. Huwag nating isuko sa demonyo ang kaligayahan natin. Identify natin ano yung mga pinaguhugutan natin ng kaligayahan. Lalo tigit yung mga mabubuting bagay, yung mga mabubuting relasyon na yan, yung mga mabubuting disposition na yan. I-safeguard natin yan. Paano?
huwag gagawa ng masama, lagi lamang sa tama, at huwag makikinig sa diablo sa mga nega na sinasabi nito. Nevertheless, bagamat meron tayong mga sources ng kaligayahan, dapat ang ultimate source natin ay ang Panginoon lang. Kasi lahat naman talaga po pwedeng sirain ng demonyo eh. Lahat ng mga sources ng ating kaligayahan, ang hindi niya masisira ay kapag meron tayong malalim na relasyon sa Panginoon na ating mapaghuhugutan. Yun ang sinasabing tema ng ating ebanghelyong napakinggan. Inihalin tulad ng Panginoon ang ating ugnayan sa Kanya sa kasalan. Siya yung lalaking kinasal, tayo yung mga bisita. So ang pinakapunto ng ebanghelyong napakinggan, kapag kasama natin ang Panginoon, nandun ang totoong kaligayahan sa buhay. Ang mga alagad, wala sila ng mga material things. Ang mga alagad, hanggang sa mag-suffer din sila tulad ni Jesus. Ang mga alagad, hanggang sa mamatay din sila tulad ni Jesus. Pero masaya sila sapagkat Jesus was really in them. Ito yung sinasabi ng kanta ng mga krusilista. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Kapag si Kristo ay nasa iyong buhay, hindi kasiyahang peke, hindi kasiyahang mababaw. Kasi ito'y kasiyahan na hindi nakadepende ni sa tao, ni sa pangyayari, o ni sa bagay. Ito'y nakasalalay kay Kristo na dapat ay totoong nasa sa ating buhay. Ang sabi ko kanina, papasukin lamang tayo ng dyablo kung pababayaan natin tayo na pasukin nito. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Yung mga pangit na ginagawa natin, nanggagaling yan sa puso natin. So kung ang puso natin ay puno ng mga pangit na bagay, yun din ang ating mga gagawin sapagkat na-invade na ng dyablo ang puso niyan. Pero kung ang Panginoon ay nasa puso na yan, automatic kandado yan, automatic nakalocked yan, automatic secured yan, automatic nandun ang malalim na kaligayahan.